Tayo ba ay kumakain ng nararapat sa ating katawan, akma at karapat-dapat? Sa mga oras na ito, gusto kong ibahagi sa inyo kung alin ang mahalaga at dapat kainin na akma sa katawan ng tao na nasusulat sa banal na kasulatan. Kung bakit gusto ng Diyos na tayo ay kumain ng nararapat at ayon sa ating akma sa ating katawan. May mga haka-haka kasi o opinyon o kuro-kuro na lahat ng bagay ay pwedeng kainin. May mga nagsasabing yung mga marumi o karumal-dumal na nasa Biblia na pinagbabawal ay pwede nang kainin. Totoo ba ito, mga minamahal na mga kapatid? Kung tayo ay magsusuri lamang ng masugid sa banal na kasulatan, malalaman natin ang mga katotohanang nakasulat dito. Bakit ayaw ng Diyos na ipakain o kainin natin yung mga marumi at karumal-dumal? Bibigyan ko po kayo, mga minamahal na mga kapatid, ng mga rason kung bakit gusto ng Diyos na ang ating pagkain ay ayon sa kanyang mga utos at kanyang kalooban. Una pong rason, mga minamahal na mga kapatid, God wants us to be healthy. Gusto ng Diyos na tayo ay maging malusog. Yamang tayo'y kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, nilikha niya tayo na ayon sa kanyang larawan, ay gusto niya na maging malusog tayo. Kaya nga, gusto kong sabihin sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, na nung unang likhain ng Diyos si Eva at si Adan, ang ibinigay niyang pagkain na nararapat sa kanilang mga katawan ay nakakabuti at naging resulta upang sila'y maging malusog. Halimbawa na lamang sa Genesis Kapitulo 1, ang versikulo ay 29. Ganito ang sinabi ng Panginoon. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Napansin po ninyo, ang ibinigay ng Diyos ay mga bunga ng punong kahoy. Sa makatuwid ay mga prutas. Meron ding binabanggit dyan na mga grains and mga nuts at mga gulay. Sa makatuwid, ang ibinigay ng Diyos na orihinal na pagkain ng tao ay mga gulay, mga prutas, at mga lamang lupa, mga minamahal na mga kapatid, o may tinatawag nating grains and nuts, o mga nuts na binabanggit natin. Ay mahalaga pala na malaman natin, nung orihinal palang ibinigay ng Diyos na pagkain ng tao ay nagiging dahilan para maging malusog ang tao. Kaya nung unang panahon, mga minamahal na mga kapatid, ang mga tao nung araw ay bibihira ang nagkakasakit. Ang mga tao nung araw ay mahahaba ang kanilang buhay. Alam ho ba ninyo na si Adan ay nagkaedad ng 930 bago siya namatay? Ganun kahaba ang edad nila at malulusog ang kanilang pangangatawan. Dumating lamang ang panahon na ang tao ay pinahintulutan ng Diyos na kumain ng karne noong nangyari na magkaroon ng baha ng pandaigdigan sa panahon ni Noe. At bago nagkaroon ng baha, meron nang talagang mga maruming hayop na nilikha ang Diyos, hindi para kainin, kundi meron silang sariling layunin kung bakit nilikha ng Diyos. Kaya nga, kung ating titingnan ang Genesis Kapitulo 7 at ang versikulo 2, ganito ang ating mababasa. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Napansin ho ba ninyo, mga minamahal na mga kapatid, ang ipinakukuha ng Diyos doon sa mga malinis na hayop ay tigpipito, lalaki at babae. At sa hindi malinis, 2 lalaki sa babae. So meron talagang malinis at hindi malinis na ipinaakyat ng Diyos doon sa daong na kung saan doon ipinasakay sila Noe at ang kanyang pamilya nung magkaroon ng pandaigdigang baha. Ngayon nung matapos ang baha, sapagkat humupa ang tubig sa loob pagkatapos ng 150 days, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat umulan ng 40 na o 40 days and 40 nights at bumuka ang mga bukal ng tubig at pumapaw ang tubig, mga minamahal na mga kapatid. So nagkaroon po ng pagkamatay at pagkalaya ng mga
gulay, mga prutas at ng iba pang pagkain yung mga tao nung araw. Kaya doon pinasimula ng Diyos na pahintulot na kainin yung mga malinis. Bakit natin nasabing mga malinis? Sapagkat merong example na ibinigay ang Diyos. Halimbawa na lamang dito ho sa Genesis Kapitulo 9, versikulo 3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo na gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Napansin ho ninyo, bawat gumagalaw na nabubuhay maging pagkain ninyo. Ang kanila pong mga konklusyon ng mga taong kumakain ng anumang bagay ay lahat anya. Ang example na binigay ng Diyos dito ay gaya ng sariwang pananim. So ibig sabihin, ang example ng Diyos ay gaya ng sariwang pananim, ay yun tumutukoy po ito doon sa mga malilinis na mga hayop. So kung makikita po natin, ay mahalaga na mapansin natin yung palang gaya ng sariwang pananim, tumutukoy ito doon sa malinis na hayop. At kaya nga dumating yung panahon na pumili ang Diyos ng kanyang bayan na tinatawag nating Israel nung araw, ay nagbigay ang Diyos ng pagkakaiba ng marumi at ng malinis para hindi magkamali ang kanyang bayan. Ang rason ng Diyos kung bakit hindi pinakakain ng mga marumi at karumal-dumal ay ganito. Deuteronomio Kapitulo 14 ang versikulo ay 2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. So ang dahilan ay dahil banal na bayan ng Panginoong Diyos at pinili ng Panginoon upang kanyang sariling pag-aari. Ang sabi niya, huwag kakain ng anumang bagay na karumal-dumal. Therefore, kapag ikaw ay isang kabilang na sa bayan ng Diyos, hindi ka dapat kakain ng karumal-dumal. Bakit nga? Sapagkat ang nais ng Diyos ay lahat tayo ay maging malusog at masigla at malakas ang ating mga pangangatawan. Kaya nga, bibigyan ko kayo ng example, paano malaman na ang isang hayop ay marumi o ito'y malinis. Dito ho sa Levitico Kapitulo 11, ang versikulo 3, ganito ang ating mababasa. Alinmang may hati ang paa, na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Anuan niya ang sinasabi? May hati ang paa, baak at ngumunguya ay makakain. So merong palatandaang ibinigay ang Diyos. Take note ha, palatandaan. Ano ang palatandaan? Dapat baak ang paa o yung kuko niya at dapat ngumunguya. Yun ang ipinahintulot ng Diyos na dapat kainin sapagkat ito'y malinis. Sa versikulo 4, ganito ang ating mababasa. Gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamilyo, sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Karumal-dumal nga sa inyo. So dito din nagbigay ng example ang Diyos. Halimbawa na lamang anya ang kamilyo, sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa. So therefore, dapat kumpleto. May hati ang paa at ngumunguya. Yun ang palatandaang ipinagkaloob ng Diyos para malaman mo na malinis ang isang hayop at ipinahintulot ng Diyos na dapat kainin. Doon po sa mga marumi ay nagbigay din ng example ang Diyos. Kapag hindi kumpleto yung dalawa, kahit may ngumunguya siya, ngunit hindi hati ang paa, ay marumi ho. Pwede namang hati ang paa, pero hindi ngumunguya. Marumi din ho. Halimbawa na lamang dyan yung baboy na kinagigiliwan ng lahat at karamihan po. Ang daming baboy na nadisgrasya nitong mga nakaraang araw ng New Year sapagkat dagsaan ang mga taong bumibili ng litsong baboy at kanilang ipinaghahanda doon sa kanilang pagsalubong sa bagong taon. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Sa Kapitulo 11, ang versikulo 7 at 8 ng Levitico, ganito po ang ating mababasa. At ang baboy, take note, binanggit ha, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapot hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. So napansin ho ninyo, talagang binanggit ang baboy na huwag kakanin
sapagkat ito'y karumaldumal, ni ang kanyang bangkay ay huwag hihipuin, sapagkat ito'y marumi. Yung salitang marumi o karumaldumal sa Hebro ay ginagamit siya na o tinatawag siyang tame. Ibig sabihin, marumi. Hindi pwedeng kainin ng isang taong nilikha ng Panginoong Diyos o lalo na yung kabilang sa bayan ng ating Panginoon. Ang baboy, nilikha siya hindi para pagkain. Ngayon, marami hong nagtatanong kapag ako'y mga nagba-Bible study, nangangaral sa mga pampublikong lugar, may mga nagtatanong, bakit pa nilikha ng Diyos ang baboy? Hindi naman pala ipapakain. Ano po ba? Ganun po ang kanilang mga katanungan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, lahat ng bagay na nilikha ay may layunin ang Diyos. Halimbawa na lamang tayo, tao. Nilikha ba tayong mga tao para kainin ang kapwa natin tao? Hindi ho. Ang layunin ng Diyos kung bakit nilikha ang tao ay para mamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha, mga minamahal. Ang baboy ho, tinatawag siyang scavenger. Siya po ay basurero. Yung pong mga bakteryang nasa palibot ay inaabsorb niya sapagkat likas siyang marumi, mga minamahal na mga kapatid. At ayon sa pag-aaral, meron siyang bakterya uod na tinatawag nating trichina larva na kung saan ay nagiging transmission ito o nagtatransmit ito sa tao kapag kinakain. Kaya ang baboy ay isa sa pinakamarumi na hayop na nilikha ng Diyos, hindi para kainin, kundi mag-absorb din siya ng bakterya na hindi dapat mapunta sa tao, mga minamahal na mga kapatid. Isa, tubig. Paano natin malaman na malinis at marumi? Sa Levitico Kapitulo 11, ang versikulo po ay 9 at 10. Ganito ang ating mababasa. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga tubig. Alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog, ay makakain ninyo. Sa 10, at lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may mga buhay sa tubig ay pawang karumal-dumal nga sa inyo. Napansin ho ninyo, dalawa lang at napakadaling matandaan. Yung palatandaang ibinigay ng Diyos sa mga nabubuhay sa tubig, sa dagat at saan mang lugar na may tubig. Anuan niya ang palatandaan? May palikpik at may kaliskis, mga minamahal na mga kapatid. Alinmanan niya sa walang kaliskis at walang palikpik ay hindi pwedeng kainin. Tanong naman nila at reaksyon o mga argumento ng mga kumakain ng karumal-dumal. Sasabihin nila, pinagbawal nga o pinapakain nga yung may kaliskis, pero bakit kinakaliskisan ninyo? O di ba ga? Gusto nating sabihin, mga minamahal na mga kapatid, na yung kaliskis ay palatandaan lang na ito'y makakain. Hindi sinabing pati kaliskis ay kakanin mo. Okay? So dito po maliwanag na yung palatandaan may kaliskis at may palikpik. Halimbawa po sa may kaliskis, yung po tinatawag nating bangus, tinatawag natin tilapia o iba pang mga bagay na may kaliskis at may palikpik na mga isda. Halimbawa naman po sa mga walang kaliskis at walang palikpik, yung pong alimango. Marami po ang mga paborito niyan, no, ng alimango. Meron pong tinatawag natin mga sugpo, pare-pareho ang kulay, mga pusit. Ano po mga kapatid? At iba't ibang mga shells ay hindi po ipinahihintulot ng Diyos na kakanin yan, sapagkat sila po ay mga nilikha ng Diyos sa ilalim ng dagat para mag-absorb ng bakterya na sila po ay likas na nilikha para mag-absorb ng mga bagay na yon na hindi dapat mapunta sa tao. Ang tawag sa kanila, mga scavenger, mga minamahal na mga kapatid. Pagdating naman po sa mga ibon, ay mababasa natin sa Kapitulo 11, ang mga versikulo 13 hanggang 20 ng Levitico. Hindi ko na po isa-isahin, pero magbigay ako ng mga example. Halimbawa na lamang yung mga ibon sa gabi, ay hindi ho pwedeng kakanin yon, sapagkat yun po ay mga karumal-dumal. Halimbawa, yung mga dumudurog ng buto, hindi rin pwede yun. Halimbawa, agila, uwak, ay hindi po pwedeng kakanin yon. Yung ibon sa gabi, halimbawa, yung wakwak, kung familiar kayo sa wakwak, mga kapatid, hindi po pwedeng kainin yon, sapagkat yon ay karumal-dumal nga sa Panginoon. So, ipinakita natin mga kapatid, paano natin ma-identify kung ito'y malinis at marumi. Bakit ko sinabi yon? Sapagkat nais ng Diyos na tayo maging malusog at huwag tayo dapat magkamali sa pagpili ng dapat nating kakanin. Pangalawang rason,
ay gusto ng Diyos na tayo ay maging banal. Bakit? Bakit nais ng Diyos na tayo maging banal? Una, maging malusog. Pangalawa, gusto ng Diyos na maging banal tayo. Bakit naman gusto ng Diyos na maging banal tayo? Gusto na nga niya na maging malusog tayo? Ganito ho ang sagot. Sa Levitico Kapitulo 11, ang versikulo po ay 44. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo, at kayo'y maging mga banal. Sapagkat ako'y banal, ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So napansin ninyo, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na banal. At yung kanyang refleksyon ng banal na pagkabanal ay gusto niya na maging atin. Kaya ang sabi niya, magpakabanal nga kayo sapagkat ako'y banal. So kanais ng Diyos na sapagkat siya'y banal, yung kanyang mga anak ay maging banal. At isa sa paraan ng pagiging banal ay umiwas sa pagkain ng mga karumaldumal. Sapagkat kailanman ang karumaldumal ay hindi ipinahintulot at hindi ipinakakain ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Gusto pa nga niya na pinagbabawalan pa nga niya tayo na huwag tayong mahawa sa mga umuusan na gumagalaw ng mga nakakarumi sa atin, mga kapatid. How much more pag kinakain na natin? Ibawal ng Diyos yun dahil gusto ng Diyos, una, maging malusog tayo. Pangalawa, nais niya na maging banal tayo. Ngayon nang malaman natin ang mga bagay na ito, ay dapat ituturo natin, mga minamahal na mga kapatid. So ang tunay na bayan ng Diyos, nagtuturo ng pagkakaiba, ng marumi at ng malinis. Paano ko nasabi yun? Meron tayong babasahin. Sa Ezekiel Kapitulo 44, ang versikulo po ay 23. Ganito ang ating mababasa. At kanilang ituturo sa aking bayan. Anuan niya? Kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakilala nila sa kanila ang marumi at malinis. So napansin ho ninyo, pagkakaiba ng banal at karaniwan. At ipakilala sa kanila ang marumi at ang malinis. So ang tunay na bayan ng Diyos, may pagkakaiba. May turo ng pagkakaiba ng marumi at ng malinis. Hindi lahat ng kinakain ng tao ngayon malinis. Karamihan sa kinakain ng tao ngayon marumi. Lalo na yung pagka may mga holidays, may mga party, karamihan na pinaghahanda, mga marumi. Number 1 na dyan, mga kapatid, ay ang baboy at iba't ibang mga karumalduman. Pati yung mga sabaw na binabanggit, halimbawa, hindi naman ako kumakain ng laman, hindi naman ako kumakain ng baboy. Pero alam nyo ba, sa Biblia, meron din pong tinatawag na sabaw. Dito ho sa Isaias, mga minamahal na mga kapatid, meron din tayong mababasa na may mga umihigop din ng sabaw ng karumaldumal. Halimbawa, dito ho sa Isaias Kapitulo 65, versikulo 4, na umuupo sa gitna ng mga nasa libingan at ginugugol ang magdamag sa lihim na dako na kumakain ng laman ng baboy at ang sabaw ng mga suklam-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan. Baon-baon din nila yung pong mga sabaw ng mga karumaldumal at kasama doon yung baboy, mga minamahal. So, ayaw ng Diyos ng ganon. Ang mga tao makalusot lang para lamang makalabag sa utos ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, may panawagan ang Diyos sa mga taong gusto maging kabahagi ng kanyang bayan. Sa 2 Korinto Kapitulo 6, ang versikulo'y 17 at 18. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Ito'y panawagan ng Diyos. Magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Napansin ho ba ninyo, mga minamahal na mga kapatid, na ang sabi ng Diyos, magsialis, magsihiwalay kayo doon sa mga taong humihipo ng mga bagay na marumi. Hindi lang humihipo, kumakain pa. At ang sabi ng Diyos, kayo'y aking tatanggapin. Hindi lang basta tatanggapin ng Panginoong Diyos. Meron pa, ang sabi niya sa 18, at ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakaganda, mga minamahal na mga kapatid, kapag iniiwasan natin ang mga bagay na yon, ay tatanggapin tayo ng Diyos at siya'y magiging Diyos natin at tayo'y kanyang magiging mga anak na lalaki at mga babae. Pangatlong
rason, mga minamahal na mga kapatid. God wants us to be an example. Gusto ng Diyos na maging ehemplo tayo at maging example, halimbawa sa lahat ng mga taong hindi sumusunod ng kanyang mga utos. Bakit ko nasabi? Sapagkat dito sa banal na kasulatan ay ang Panginoong Hesukristo nag-iwan ng halimbawa sa atin para sundin natin at tayo din ay maging halimbawa bilang kanyang mga tagasunod. Halimbawa dito sa 1 Pedro, ang kapitulo po ay 21, versikulo ay 21, 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagdusa o nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. So ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-iwan siya ng halimbawa sa atin upang magsisunod tayo sa mga hakbang niya. So kung anong ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, dapat nating sundin, mga minamahal na mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ba, kumain ba siya ng baboy? Hindi. Ang Panginoong Hesus ba, sabay kumain ng alimango? Hindi rin. Kumain ba siya ni isang piraso ng karumalduman o marumi ng mga bagay? Hindi rin, mga kapatid. Sapagkat nais ng ating Panginoong Hesukristo maging halimbawa siya sa atin, sapagkat ang pagiging malusog ay isang kayamanan, mga minamahal na mga kapatid. At makukuha lamang natin yon sa pagiging masunurin natin sa Diyos. At ang pang-apat, mga minamahal na mga kapatid, ay bago natin ituloy yung pang-apat, mayroon pang gusto ng Diyos na maging example natin. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So ito'y malaking example. Sa paraan ng pamumuhay ay maging banal tayo at maging example tayo. So makikita ng kapitbahay natin, kapag hindi ka kumakain ng karumal-dumal, ang pagkain mo healthy, ang pagkain mo malulusog, ay maging malusog ka rin. At makita ng kapitbahay, ay bakit malusog itong taong ito? Ay bakit ang taong ito ay laging maliksi at masigla ang katawan? Eh dahil ang sekreto niya, sinusunod niya ang pamantayan ng Biblia patungkol sa pagkain, mga kapatid. Pang-apat ay God wants us to be glorified through our body. Gusto ng Diyos na maluwalhati natin siya sa pamamagitan ng ating mga katawan, mga kapatid. Bakit ho? Sapagkat dito ho sa unang Korinto, ang kapitulo 6, ang versikulo 19 hanggang 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So dahil tayo binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ng ginto, hindi ng silver o anuman, dugo ng ating Panginoong Hesukristo nung siya napako sa cross, ay nais niya ng Apostol Pablo, luwalhatiin natin ang Diyos sa ating katawan, mga minamahal na mga kapatid. So paano tayo makapagluwalhati sa Diyos kung ang ating katawan ay may sakit? Paano natin maluwalhati ang Panginoong Diyos kung ang ating katawan ay mahina, may karamdaman? Isa po ang sikreto para ho maiwasan natin ang karamdaman. Ito ho ang ating mababasa. Sa Exodo kapitulo 15, ang versikulo 26, ganito ang ating mababasa. At sinabi, kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Take note, mga kapatid, ang Diyos pa rin ang nagpapagaling sa atin. So anong sekreto para hindi natin maranasan yung mga karamdaman, lalo na yung binigay sa Ehipto? Ay una, didinggin natin ang buong sikap, gagawa tayo ng matuwid sa kanyang mga mata, susundin natin ang kanyang mga utos, gaganapin natin ang kanyang lahat ng mga palatuntunan. Ang sabi ng Biblia ay walang ilalagay na anumang karamdaman sa atin, mga minamahal. Ito mahalaga na maluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos kapag tayo ay malusog. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo sa unang Korinto, ang kapitulo 10, versikulo 31, kaya kung kayo'y nagsisikain man,
o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So dapat ang ginagawa natin, umiinuman tayo o kumakain, dapat sa kaluwalhati ng Diyos. Kapag ka ba umiinom ka ng nakalalasing, kaluwalhati mo baga ang Diyos? Hindi. Manapay, nag-iiba ang pag-iisip ng tao kapag ka nalasing. Kapag ba kumain tayo ng mga karumal-dumal, naluluwalhati ba natin ang Diyos? Hindi rin, sapagkat nalulungkot ang Diyos kapag ang isang tao'y lumalabag ng kanyang mga utos. Kaya, ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo o umiinom, gawin natin sa ikaluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid, ay nagmamalasakit siya sa ating katawan at ibinigay niya ang nararapat kanin natin. At dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, nagbigay siya ng instruction at nag-utos siya, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat nais ng Diyos na ang ating gagawin ay yung ayon sa kanyang kalooban sa atin namang ikabubuti. Kaya nga may pangako ang Panginoon. Dito ho sa Deuteronomio Kapitulo 5, ang versikulo 29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaluubang ito, na sila'y matakot sa akin, sabi ng Panginoon, at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Abay, napakaganda mga minamahal na mga kapatid. Kapag pala tayo na natiling sumusunod sa Diyos at may takot sa Kanya, ay ikabubuti natin. At hindi lamang sa atin, maging sa ating mga anak, mga kapatid. So, mahalaga ang obedience para din sa ating ikabubuti. So, mga minamahal na mga kapatid, iwasan natin yung mga bagay na magpapasira ng ating mga katawan. At mahalaga, babalik tayo sa original diet na ibinigay ng Diyos, yung pong mga gulay, prutas, mga grains, and mga nuts. Mas mahalaga, maging balance ang diet natin, mas masigla, mas malusog tayo. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan at naging dahilan para tayo maging masigla sa paglilingkod, masigla sa pagtatrabaho, at nailuwalhati natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Nawa, nagkaroon ito ng leksyon sa atin o may natutunan tayo, mga minamahal na mga kapatid. Ang Diyos nawa ang magpala sa inyo.